partner, hindi pwedeng mawala ang energy ng NU Pep Squad. Kung may isang team na consistent sa paghahatid ng goosebumps year after year, NU Pep Squad yan. Siyempre, partners, sa Sports Banter, dinala natin ang spotlight ng kanilang disiplina, creativity at di matatawarang hunger to win. From training floor to championship floor, ipinakita nila kung paano ginagawa ang isang kultura ng dominance. Ito ang kwento ng team na hindi lang basta sumasayaw, kundi lumilipad. Literal at figuratively. National University Bulldogs! National U.S. Squad. It's about time you understand we are in command. Bulldogs are back to unleash super strength. It's been asked to be fair, it's something who's to lost there. Us, we asked to be flawed, more like we should be glad. Shout again. When the shout again. When the shout With the again. son of an era, the legacy remains. Greatness has arrived. History knows the name. Carry by, no, can't read a mama over the place. Carry by, no, can't read a mama over the place. Hey! National University Pep Squad! Palakpak kayo dyan! Ang galing nila. That was so intense. Alam nyo, partners, hindi nakakapagtaka bakit sila nanalo ng kanilang 9th straight win sa katatapos lang na UAAP Season 88 Cheer Dance Competition. At talaga naman napakaswerte ng PTV Sports dahil pinapaunlakan tayo ng Ang galing. National University para mag-guest dito sa ating programa. Kaya maraming salamat, Coach. Maraming salamat, NU Pep Squad, Coach Carl. Ano, habang pinapanood ko, natatakot ako para sa kanila eh. Kasi on the ground to eh. Walang Diba? mats. Partida. Actually, binawasan nila yung kanilang level of difficulty. Binawasan pa yan, Sa lagay na Binawasan yun, pa. partners. Binawasan pa. Kaya naman naging champion tong National University. Pero Coach, tatanungin ko lang, how does it feel na-defend niyo yung title? And of course, na-break niyo yung record. 9 feet. National University, na-break nila ang title. Kayo ang pinakamaraming kampyonato sa UAAP Cheer Dance Competition. Sobrang happy po kami lahat. Siguro yung lahat ng sacrifices namin paid off talaga dun sa performance na ginawa namin nung competition. Ano lang siya, part na lang siguro yung pag-break nung 9th title, pero yung puso ng mga bata sa pag-perform, napakita nila yung creativity namin, napakita ng mga coaches, and also yung aming hunger na makamit yung kampyonatong ito. Coach, while watching the performance, curious lang ako, why Ninja? Yung theme. Siguro nag-base kami dun sa skills ng mga kids kasi parang maliliksi sila tapos ang bibili. So parang nakikita namin na parang ninja sila, parang energetic, parang ganon. Well, actually, yung mga movement naman nila every year, very ninja. Ang bibilis kumilos eh. Ayan ang observation ko sa National University. Every year, may pinapakitang bago. So, paano nyo coach na napag-iisipan na, okay, ang langan next year, iba naman. Next year, we have to give something Or different. level up. Oo, Level paano up nyo the nagagawa ng paraan na difficulty. parang magugulat every year na, oy, bago na naman to. Okay, so, Siguro po kasi parang ang gusto po talaga, ang goal po ng team namin talaga is gusto po namin na tumaas yung level of competition sa lahat. And siguro para maging international level po yung competition. So maganda na
habang tinataasan po namin yung level ng competition, nakakasabay and nakakahabol din po yung mga teams. Coach, speaking of international level, I remember before sa interview natin with Coach Gab, sabi ninyo, pumunta kayo abroad para makita nyo kung ano yung in during Pwede kong sumama. ako rin nga sa US. Pero hindi nyo lang basta-basta kinokopya, pero you innovate. So with this ninja team, ano yung somehow in-inspire nyo from abroad na in-innovate nyo? Yeah, yung mga kakaibang moves talaga na ginagawa nila is we look into what, sabi nga ni Coach Carl, yung kaya ng mga bata and yung standard siguro na ginagawa namin internally and talagang nagagawa nila consistently. Yun yung motivation sa amin to create more difficult routines talaga for the competition. Parang ito yung nakakatulong sa amin din coaches para bigyan sila ng mas magandang routine. But speaking of routine naman po tayo, ano ba yung favorite yung routine, stunts? Ayan, kasi we're very curious. Kasi sobrang bawat intense. coach may mga favorite yan na Kaya- gawin. Sa'yo, coach, sa'yo na yung sa'yo ng ganito. Coach, sa'yo yung ganyan. Kasi sabi nga nila, Miss Rich, sabi simple lang, pero ang nakita natin hindi simple. Oo. Yung difficult level up and up. Siguro yung ako po personally favorite ko po talaga yung Pyramid 2. Yung parang umiikot-ikot yung ginawa po namin kanina. Yun po kasi yung parang isa sa mga never pang nagawa here sa Pilipinas and international. So parang tinry namin na dapat kakaiba and unique for NU. Eto coach, during the performance, I'm sure since sobrang kabisado nyo yung routine, meron ba kayong nakitang sumablay? Meron naman po, sobrang siguro ang taas lang ng standard nga namin sa loob ng team namin and yung mga minor errors namin, yun yung siguro parang sa amin at sakit sa loob, ang big deal talaga. So, yung morning kasi meron kaming preparation, may practice kami, may mga supply kami talaga doon. So, nagawa namin ng paraan siya during the performance and also nung performance, nung last pyramid namin, sobrang gusto namin pakita yung pyramid na yun pero unfortunately hindi siya nabuo pero thank God na nag-champion pa rin po. Actually, Meg and Dan, kung mapapansin nyo kapag bumubuo sila ng pyramid, halos pare-parehas lang yan. Nagkakaiba yan pag umangat sila, kung paano sila umangat at saka paano sila bumaba. Doon nagkakaroon ng level of difficulty, kung paano mo pinaikot yung flyer mo going to the pyramid, kung paano kayo matatapos, and of course, paano kayo bumaba. So, doon nagkakaroon. And speaking of which, pag po nalalaman nyo na may laban na for next year, gaano po katagal yung preparation nyo? Kailan kayo nagsa-start? Yun. Nag-start na kami, Davey, kahapon. Ganun ka-advance ang NU. Yeah, I think yun yung magiging maganda with NU kasi talagang because of the situation na nangyari sa amin, like the pyramid nga nung competition, sa sobrang taas ng standard namin, gusto namin siyang bawiin dun sa sarili namin. So we tried to at least warm ourselves up dun sa gym and then just create some new stunts also para in preparation also for next year. Para ready, maagang nakakatapos kami. Maaga pala. Sobrang aga. Sa sobrang aga, meron na po ba kayong some sort of theme na naiisip? Aga ng team. At this early actually, stage? Kasi nagka-training na sila eh. Pag nakakita ka na ng mga bagay, makakaroon papasok na sa usap-titik. Parang Meron as of sinasabi now, yung team, Barbie daw. Ano daw yung sinasabi? yung team. Mukhang may naisip na yung team. Sino na? Fairytopia. Barbie. Oy, Barbie parang Fairytopia. okay yun, ha? Parang perfect yun sa next year. Parang as of now po, ini-enjoy lang po namin muna yung championship. Pero may mga naiisip na po kami pero hindi pa namin talaga totally pinag-uusap. Pero coach, gusto ko din itanong, siyempre hindi lang kayong dalawa ang coaching staff ng National University. Siyempre may mga iba't ibang may mga kasama rin kayong mga coaches. So paano kayo nag-a-adjust in terms of let's say for example, pag bumubuo kayo ng routine, hindi ko gusto 'yan. Paano niyo pinag-uusapan? Paano kayo nagmi-meet sa gitna para para smooth pa din ang pagbuo ng routine natin? Sa amin po kasi parang automatic na may tinatawag po kami na parang silent war minsan sa loob na gusto ko siya i-push pero siya kunwari as head coach parang ayaw niya. Pero kami po as assistant coaches which is si Coach Nikki din po.
kailangan pong mag-meet kami halfway. So, pwedeng sasabihin ko sa kanya na parang okay naman to, tapos sige, ipapasok ko yung idea mo, tapos papasok ko yung idea ko para meet halfway. Kasi pag medyo mahirap din po yung parang naglalaban kami, tapos yung gusto ko lang yung pwede, kailangan lahat mag-a-approve. Pero Coach Carl, ilang coaching staff ba kayo sa National University? We have 3 main coaches, which is kami po, Coach Gabs, ako po, Coach Carl, Coach Nikki, and then we have conditioning coach, which is Coach Neil, and then nutritionist po is Coach Glenn, and then we have a new coach, which is PT, Coach DJ. So ang nawala lang si dami Coach nila. Jika. Hi, Coach Jika! Hi, Coach! Nasa Germany na si Coach, Coach Jika. Jess. And Coach Jess. Hi, Coach Hi, Jess. Coach. Pero Dan and Meg, gusto nating interview. Yes, of course. Gusto ko malaman kung ano yung favorite part nyo sa routine nyo this year. Ikaw. Ano po, sa pyramid to din po kasi isa ko dun sa umiikot po eh. Yeah. Ako naman bilang flyer, ano yung challenging part para sa'yo? Sa akin po yung reverse. Doon po kasi pag nabuo namin yun na, nagtutuloy-tuloy na po yung routine namin na maganda. Sino pinaka-senior sa atin? May tatanong ako. Turuan na pag senior Hindi na. naman. Pag senior. Sige. May gusto ko itanong kay, ano pa? Neo po. Kay Leo. Neo. Ikaw as one of the seniors, ano yung pinaka-motivation mo sa team pagka nagkakaroon ng diskarel, tawag dun sa diskarel, na parang kahit na master mo kasi yung isang routine, meron talagang time na parang may sakit yung mga dancer. So ano yung ginagawa mo usually? Usually po ang ginagawa lang po namin is nagpapahinga lang po muna yung utak namin. Parang pinaparelax po muna yung mga isip namin kasi masyado na po na-overload po minsan sa stress, sa information, and minsan ay kadalasan po sa ACADS din, kaya minsan naapektuhan yung training. Ginagawa po namin, sige, pahinga ka muna, isip ka muna, usap tayo mamaya, tapos laban ulit tayo bukas. So maraming ganun pala. Kasi akala namin ninja na kayo talaga eh. Talagang hindi na-apektuhan eh, di ba? Kung makita natin yung performance, talagang pulido. Yun ang Sobrang term. smooth, ginagawa nilang madali, yung mahirap. Pero curious din ako, syempre hindi natin maiiwasan yung injury. Meron ba dito na nakatamo ng injury? So siya. At paano niya hinandle yon during Ako po, nagka-injury po ako nung March. Nagkaroon po ako ng Achilles rupture. Then, sa akin po, nagpursige po ako na makahabol sa training po ng season na to talaga. Kasi gusto ko po makasama sa championship po, which is yung history po na nagawa namin. Yun, isa pa yun. Gusto ko maramdaman, marinig ko anong pakiramdam ng part ng history. 9 feet. Ang tagal naming pinagdidiskusyonan niya nung college kami kung sinong makakabit eh. So, Ano po, yung feeling po na nakapag-part po ng history po na 9 championship po is sobrang overwhelming po kasi first time po na nakuha namin yung championship, 9 championship, and kami na po yung pinakamaraming championship sa UAP history po, and nakaka-overwhelm po sa amin lahat. And then nagpapasalamat po kami sa lahat ng tumulong po, sa lahat ng part po ng team po, no managers, coaches, mga NU community and family and friends po. Ako may question ako kay Coach Gab or Coach. Ano yung pakiramdam na kayo ang pinaka-successful na team sa kasaysayan ng cheer dance competition? And may pressure ba kayo to ensure na lalo pang galingan the next season? Lalo na even yung ibang schools, nagpapagaling. Siguro yung pressure is kailangan namin ipakita yung ganda pa ng performance sa susunod na taon. Yung ma-break namin yung ginawa namin this year. And hindi namin naging siguro batayan yung dominance ng NU and yung championship ng NU na nakuha ngayon. It's more on validation ng standard na meron yung NU Pep Squad. Yung consistency, yung kanila
kanilang execution, paano gumagawa. So yun yung nakakatuwa for us po. Siyempre, Coach, hindi lang naman puro sayaw ang mga bata at puro po athletic performance. How do they handle their academic performance din? Sa amin po kasi, we also prioritize school. So, meron din po kaming program sa team po namin na we monitor them. We have like parang notebook na minomonitor sila sa classes nila if pumapasok sila. Wow. Tapos kailangan po na assign ng professor na pumasok sila. So parang do they need to submit their grades right after Yes. the Yes. term? Yes. Ah, okay. So Kasi po parang for us din po, it's a requirement for us na maganda rin yung standing mo sa school for you to compete. sige, tatanungin natin isa sa mga dancers At nyo. paano nila minamanage Paano yung oras minamanage nila? yung oras? Yung minsan antok ka na pero kailangan mong Kaya pumasok. Or pagsabayan. pagod na pagod. Sino gusto sumagot? May, Sige. may nag-volunteer. Go bless you. Paano po namin siya na-handle po? So, una po, ang hirap po talaga siya i-handle nung una kasi sa umaga po, aral, tapos sa gabi po yung training namin. So, parang sa umaga, yung sunod-sunod po na class, tapos sa training, ang hirap po pag walang tulog. Sabi naman po sa amin, kahit na focus muna sa pag-aaral, tapos pag sa training po, focus na po sa training, walang iniisip na agad para iwas injury po, ganon. Kaya, pero nilalaban po namin na i-manage yung time, class namin at saka pag-aaral para din po to sa amin, sa namin. Coach Chester, gusto ko yung sinabi niya. Pagka training na, focus ka na doon. Kung ano man yung problem mo sa studies or whatever, sa family or whatever. Iwan mo na doon. Iwan mo na doon. And speaking of training, light question lang to. Sino bang mas strict? Si Coach Gab or si Coach? Di ba? Sinong madalas sumigaw? si Coach Carl. Si Coach Carl na po. Siya talaga yung mas strict. Ikaw, Dan, sino ba yung... None other Wala ka than... naman ibang coach, ako lang. Sabi nga ni Danny, ang strict din ni Coach Chester. Pero outside, after the training, super bait na. Friend. Magpapa-SB ako mamaya. Pero ayan, again, congratulations. Sobrang intense. Congratulations. Sobrang galing. Wala akong ibang nasabi kanina kundi wow, wow, wow. Oo nga. May pahabol akong tanong, isa na lang. Coach, ilang oras kayo nag-training? Every day or may pahinga ng at least 2 days in a week? Ang training program po namin talaga is Mondays to Fridays. Tapos 4 hours a day lang. Kasi sabi po ng nutritionist and conditioning coach namin, after 4 hours po is prone to injuries na. So, yung mga ganong bagay po. So merong mga practices before when you were in college na hindi na natin pinapractice ngayon? Hindi na po masyado. Okay. So innovate Yes. and improve. Yes.